Isang magandang umaga po sa ating lahat mga kapito. Napaaga po tayo ng gising ngayong araw na ito, 4:30 na madaling araw, ay gising na po ang inyong abang lingkod. Dahil sa supposed to be ay meron akong laro sa Teston doon sa ISA na kung saan ako po ang technical man. Buti na lamang po, nabasa ko ang private message ni kasamang Matt Calisar na kansilado po ang mga laro. At nabalita ko nga po sa radyo at sa TV na halos lahat po ng klase sa Metro Manila ay kansilado. Kaya ngayon po ay mapaaga tayo ng pagtalakay sa ating aralin. At bago tayo magsimula, ngayon po ay November 11, babati po tayo sa mga nagdiriwang ng kaarawan ngayong araw nito, araw ng Lunes. Kila Dens Beldan, Sunny Timagos, Jaime Bernales, Bobong Rosal, Bogs De Losa Jr., at Kibon Lumba. Ganun din po, belated happy birthday sa mga nagdiwang ng kaarawan kahapon, November 10, kila Erwin Lumahang, Berhel del Rosario, Paulo Jonas Montano Pagyao, June Gucci, Rep Jun Seniedo, at Inimpa Bironggoy na kapatid po ng aming barangay chairman Dondi Bironggoy. Si Chairman Dondi Bironggoy po ang bunsong kapatid ng mga Bironggoy. Maligayang kaarawan po sa inyo lahat at naway patuloy kayong pagpalain ng ating poong may kapal. At that shout out na rin po sa mga sumusunod kay Japs Bananya, kay Marcelo Apolong ng SBP NCR, kay Dante Guillermo ng Calvo SBP ng Cavite, John Ray Mondigo, Perdi Baloran, at kay Javen Anthony Duno. Kumusta po kayo lahat dyan at naway nasa mabuti kayong kalagayan. Okay, re-review po natin ang rules ng tinalakay natin sa Part 1, Part 2, Part 3 at Part 4, yung travel rules, para po mas maliwanag. Ito po yung sabi doon. Okay, ito po yung general rules ko for legal and violation ng travel rule ko. Nagawa ko, sarili ko gawa. To start the dribble, pwede iangat ang pivot foot, but the ball must release first from the hands. So, ito po, legal doon, release the ball first, then lift the pivot foot. Magiging violation to, pag lift the pivot foot, then release the ball. Okay? Ayan po to start a dribble. At doon po sa to pass or shoot the ball with a pivot foot. Ang sabi doon, pwede iangat ang pivot foot kahit hawak pa ang bola. But, bago lumapag sa court ang pivot foot, dapat wala na sa kamay ang bola. So, ang legal doon, sabi sa legal, lift the pivot foot, release the ball, lance the pivot foot. Violation ito kapag lift the pivot foot, lance the pivot foot, bago na-release ang bola. Maging violation. At yung pangatlo, sabi doon sa to pass or shoot the ball with neither foot is the pivot foot. Wala pang pivot foot. Ibig sabihin, both feet on the floor. And sabi doon sa legal, lift one foot or both feet, release the ball, lance one foot or both feet. Legal po yan. Maging violation kapag lift one foot or both feet, then lance one foot or both feet bago nag-release ng ball. Okay, panawalag ba tayo? Ito ang huling-huling at tatalakayin natin huling article ng Article 25. Ito yung Article 25.2.1. Yung a player falling, lying, or sitting on the court. Sabi doon sa rules, it is illegal when a player falls and slides on the court while holding the ball. Legal daw po yun kahit madapa ang player at nag-slide siya with the ball, hindi po yun traveling violation. Legal po yun. Or, while lying or sitting on the court gains control of the ball. Kung pwede rin nakahiga siya o nakaupo, hawak ang bola when mag-gain niya ang control ng bola. It is a violation if the player rolls. Pag umikot, gulong-gulong po yun with the ball. Violation po. At yung isa pa, or attempts to stand up while holding the ball. Pag nagtangkasan tumayo, hawak pa niya ang bola, it is a traveling violation. Para maunawaan natin maigi,
panoorin po natin ang video. Okay, dito naman po tayo sa isang travel rule. Yung player na nadapa with the ball at nag-slide. Okay? Pag ang player, hawak niya ang bola at nadapa at nag-slide siya at nakadapa siya, then he cannot roll. If he rolls, it's a violation. So, anong dapat niyang gawin? Pag nakadapa siya, etong gawin niya, tumihaya siya. Isang tihaya lang. Then after that, pwede niyang ipasa ang bola sa kakampi niya. Pwede siyang mag-dribble habang tumatayo or bitawan niya ang bola bago siya tumayo. Meron pang 4 doon na hindi sinasabi ang FIBA na yung sabi sa FIBA rules, pwedeng ipasa, pwedeng bitawan, or start a dribble. But kung may pagkakataon siya, pwede niya itira ang bola sa goal. Pag yan pumasok, basket counts. Why? Wala po kasi violation eh. Kaya legal. Walang pito referee, walang violation. So the ball is live. Pwede niya rito itira kung may pagkakataon. Yan po ang video na ating ginawa. At least siguro na unawaan nyo. Kaya nga po, ito ang sinasabi doon. The only thing a player can do who is lying or sitting while holding a ball or control a ball are the following. Una, pass the ball. Pangalawa, drop the ball, stand up, and pick up the ball. Pangatlo, dribble while lying or sitting down and starts to stand up. Wala pong violation yon. Yan pwede niyang gawin. May pang-4 pong nilagay dyan, wala ang FIBA na pwede pong gawin to. Ito, pwede isang gawin sa FIBA na pwede sama. Ano doon? You shoot the ball if there is a probability. Pwede niya itira ang bola. Pag yan tinira niya, pumasok, basket counts. Nangyari na po sa mga ibang sitwasyon yan. Kasi international competition. Ewan ba't hindi isinama ng FIBA yan. Pag ang player nakaupo o nakahiga, hawak niya ang bola, pwede niya i-shoot yun. Pag yan pumasok, basket count. Bakit po? The ball remains alive. Wala pong tawag na violation, walang tawag na foul. So, pag yan pumasok, basket counts. Okay ba? Maliwanag ko pa tayo doon. At I hope naunawaan natin ang mga tinalakay. Yan po ang lahat-lahat ng travel rules na ating tinalakay. At naway na unawaan natin lahat ng ito from part 1, part 2, part 3, part 4, at part 5. Part 5. Okay po. Hanggang sa muli, maraming salamat po muli. At huwag po natin kalimutang mag-like, mag-share, mag-follow, at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ito po ang inyong abang lingkod, former FIBA referee Eto Camorangan, na nagsasabing hanggang sa muli. Bye-bye!